ikaw mismo. Tama po ba? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Isang pagsusuri lamang po ang dapat pagsuriin. Halimbawa, kayong mag-asawa, hindi parehas ang gusto nyo sa ulam. Magkakasundo po ba kayo? Maliban kung ano yung gusto mo, pakain mo sa kanya, yung gusto mo, kainin mo. Pero hindi kayo masaya, ano? Sapagkat kumakain kayo, magkaiba kayo ng ulam na gusto.
Kaya kailangan kung ano yung pares niyong gusto, yun ang kakainin niyo, di po ba? Tama po ba? Kaya nga, pag halimbawa nagtungo kayo sa isang handaan at magkasama kayo ng asawa mo, sasabihin, gusto mo ba yan? Ayoko. Alin ang gusto mo? Yun na lang kuhanin mo, eka. Ano po ibig sabihin? Sadyang kapag hindi kayo parehas ng gusto, mamimili ang bawat isa sa inyo, hindi magiging lubos yung inyong saya. Paano kung nataon dun sa tinunguhan ninyo? Wala lahat gusto yung asawa mo. Di, uuwi siyang gutom. Ano po? Wala pong pinagkaiba sa mga sumasamba. Kung naririto man, yung binibigay na mensahe, walang gusto kahit na isa doon sa kataga, arang, ang hirap naman nun. Buhay po ba ang ama? Kaya talimbawa, dalawa kayo, magkaibigan. Ikaw, namnam mo yung mensahe. Yung kaibigan mo, hindi ninanamnam at wala siyang pakialam. Sabay ba kayong uuwing masaya? Baka sisihin ka ng kaibigan mo. Anong sinabi mong masaya doon? Anong sinabi mong maligaya doon? Anong sinabi mong maganda doon? Ba't wala akong naramdaman? Kaya alam niyo po, sa pakikiisa sa Ama, dapat ang isip at damdamin nyo'y parehas lang. Sapagkat kung gusto ng isnyo't ninanamnam niya yung mga salita, ayaw ng puso mo, wala kang mararamdamang maganda. Kaya't alalaong baga, kailangan kung paano naghihimay-himay ng pagsusuri ang isip mo, dumadama naman ang puso mo. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Lahat naman ang mananampalataya kahit na anong reliyon siya. Di ba sinasabi niya, Panginoon, Panginoon. Wala naman po talagang masama sa mga reliyon na tinindig ng tao. Dahil reliyon yan. Pananampalataya ang kinauukulan dyan. Ano po ang nagiging masama? Saan po nagmumula ang kasamaan? Sa mga tao. Tama po ba? Katulad po ng Panginoon ng Hesukristo ng panahon niya. Paano po sumama? Sa relihiyon bang inabutan niya? O sa mga taong humatol sa kanya? Kaya sa makatwid po, sumasama ang anuman dahil sa tao. Hindi po dahil sa kung anuman. Katulad sa isang tahanan. Ang tahanan, walang kasalanan kung magulo ang nakatira. Sapagkat di makakapagsalita ang isang tahanan. Tahimik lamang ang mga bakal na yan, ang pader na yan, ang bintana na yan. Hindi mo yan masasabing, hoy, mangusap ka nga. Ngunit, pagkatahimik ng mga bintana na yan, pintuan na yan, dinding na yan, bubong na yan, kapag kayong nakatira, maingay, magulo. Di ba ang gulo ng tahanan? Mga mahal, yun ang ibig sabihin. Sumasama ang lahat, hindi sa pamamaraan ng bagay, ng pagkain, ng lahat na nakikita ng tao, kundi sumasama dahil sa isip at damdamin ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya gaano man kaganda ng binabahagi ng kapwa, ang sinasabi ng kapwa, kung sa inaabutan na nakikinig ay masama, lumalaban sa damdamin,
iniisip ay masama, mayroon bang mabuting papasok? Kaya pinakamahalaga po, kalinisan ng isip, kalinisan ng damdamin, upang makaunawa ang isip ukol sa kabanalan at makatanggap ang damdamin ukol sa banal ding tinanggap ng isip. Buhay bang Ama? At wala naman pong magaling na mangangaral na tao. Ang magaling ang espiritu. At kaya lamang gumagaling ang tao, napupuspos siya ng katotohanan at espiritong banal sa oras na siya'y nangungusap at nagbabahagi. Ngunit, kung puspos man sa oras na yaon, at pagkatapos niyang nangusap at nagbalik ang pagkatao'y, nilimot niya na yung kabanalan niyang ginawa at sinabi, doon sumasama. Kaya't sa makatwid, ang salitang banal ay hindi masama, kundi nakapagpapabutit, nagpapabanal. Lamang ang taong pinaghaharian ng kabanalan sa oras na yaon, at kapag natapos na yung kabanalang natanggap niya at nagbalik siya sa ugaling pagkatao niya, yun ang masama. Buhay bang Ama? Kaya kapag tinanggap mo na ang kabutihan, ang kabanalan, marapat na pinagsusumakitan, pinagsusumikapang, pangalagaan mo na yan sa sarili mo. Ingatan mo nang sa iyo ay magkadungis yung tinanggap mong kabanalan. Pag sumakitan mong yung isip mong nilinis at binago, huwag nang muling marumihan. Upang ang tinanggap mong kabutihan sa Ama ay di na mabahira ng muli kasalanan. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga minamahal, kung pwede lang na lahat ng tao kapag sumasambay may dalang Biblia, at habang binabasa, nang bumabasa, ay nandoon sila at nakatutok din sila. At habang binabasa, ninanamnam nila kung ano ang kahulugan nun, at pagkatapos ay ang namamahayag ay nakukuha nilang ganap ang kahayagan. Di sana'y lahat ng mag-aaral at tagapagturo ay nagkakaisa. Buhay bang Ama? Napakabuti. Ngunit, gaano man kabuti sa oras na yaon ang tagapaghayag, tagapag-ulat at guro, maging ang tagapakinig at tagasunod, mag-aaral. Kung pagkatapos din ng ilan sa kanila o maging ang mangangaral ay ninamnam nga, hindi naman sinabuhay, baliwala. Kaya, ang kailangan, pagtanggap, pagkilala, pangunawa, pagsasabuhay. Buhay bang Ama? Kapag ang pagtanggap lang ang naruroon at pag-aaral, ngunit at pasubali wala ang pagsasabuhay, hindi mabubuhay ang tinanggap na mabuting aral at may buhay. Kaya, ang kailangan sa mag-aaral, tagapag-aral at mangangaral, magkasama niyang tinatanggap ang inaral sa isang mangangaral at sa tagapakinig at mag-aaral. Ang tinanggap ay kapwa sila marunong magsabuhay. Doon, nabubuhay ang salitang inaral at pinakinggan, natutunan at naisabuhay nang dahil kapwa nagkasama sa isang katauhan ang pagtanggap, pagkilala, pangunawa at pagsasabuhay. Mga mahal, napakahalaga. Halimbawa, nag-aral ka ng inhinyero, puro written ka lang. Written ka ng written.
enumeration, memorization, wala kang oral. Mayroon bang patotoo na alam mo na yon? Kailangan mayroong pagsasagawa. Sapagkat kung gaano man ang pinag-aralan mong sa written, enumeration, memorization, at hindi mo alam gawin yung natutunan mong pagsukat na yon, hindi ka pa matatawag na inhinyero. Buhay ba nga, ma? Katulad ng mga architect, nagda-drop sila, di ba? May draftsman sila. Nagre-written sila. Subalit, pinag-aaralan nila kung papaano. Ngunit kung hindi mo pag-aaralan yan at puro sulat ka lang, mayroon bang kabuluhan ang pinagtapusang architecture? Wala. Ang Ama ay nagbabahagi at ikaw ay binabalangkas niya. At ang binalangkas niya sa iyo yung pag-aralan mo at nang matutunan mo, ginawa mo. Doon, napapatotohanan niyang natuto ka sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ganang kuntsing na katalinuhan, walang maiuulat sa inyo. Sapagkat hindi ganon katalino ang kapwa niyong ito. Subalit, ganang espiritong matalinong hindi mawari ng tao, kung ano ang ukol sa kabanalan maituturo sa inyo, subalit kung natutunan man at di isasabuhan, baliwala ang lahat ng natutunan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang pinagkaiba yan sa mga pinagtapusang kurso. Kaya nga may practicing. Ipinapractice nila kung sila'y guro, inhinyero, kung sila'y doktor. Mayroon silang practicing na tinatawag. Subalit, mayroon din salitang practical. Ang lahat ng practical na pamumuhay ay binibigay ng Ama. Subalit, hindi magagamit ang practical na ito sa kaligtasan ng kaluluwa. Kaya't iba ang practical na pamumuhay na iaangkop mo sa buhay mo kaysa doon sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi maaring maging practical ka lagi ukol sa iyong kaligtasan sapagkat hindi ito pwedeng sabihin mong be practical, kundi maging totoo. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, katotohanan sa pag-aaral ng Biblia, sa pag-aaral ng salitang banal, hindi kailangan ang lahat ay alam mo para maging banal at mabuti ka. Kundi, nang malaman mo at di mo man minimorya, naramdaman ang puso mo, isinabuhay mo, buhay ang Diyos sa iyo. Subalit, lahat man ng laman na ito ay minimorya mo at wala sa pagsasabuhay mo ang natutunan mo, wala ka sa kaligtasan na hinahanap mo. Mga mahal, iba ang turong pangkalupaan sa pagtuturong pangkaharian. Ito'y pangkaligtasan ng kaluluwa at pangkarunungan kung paano ka makapamumuhay nang naayon sa kalooban ng Ama na may kapayapaan at kasiyahan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya mapapalad at mga galak ang sa kanilang pag-aaral na isasabuhay nilang lubos. Kapag natutunan niyang ang masakit sa iyo'y huwag mong gagawin sa kapwa mo, sinabuhay niya, kay buti sa pananaw ng Ama. Subalit ilang pong beses man niyang namemorya at kinabisa
Natandaan niya, sinabi niya sa kapwa niya, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Subalit ugaling gawin niya, nagkakasala siya ng labis sa kanyang sinasamba. Sapagkat dinadaya niya yung sarili niya, dinadaya pa rin niya yung banal na salita ng tinatawagan niya. Sapagkat alam niya yung katotohanan, ayaw gawin ng sarili niya. Sinong niloloko ng ganitong tao? Mga mahal, ang pawang katapatan at katotohanan ay dapat matutunan upang kung papaano ang pagsambang matapat magawa ng lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Natutunan mo sa banal na aklat na ito, huwag kang magsalita ng masama sa iyong kapwa. Ugali mo namang sabihin ng kasamaan ng iyong kapwa. Ugali mo namang sira ng iyong kapwa. Anong silbi ng natutunan mo na sinabi mo'y minimorya mo? Hindi ba mas mainam pang naging kalalagayan ng walang kaalaman, ngunit may takot siyama at nagsasabuhay ng kanyang mga aral, bagamat hindi niya alam na yaon mismo yon. Ngunit dahil may takot siya, ayaw niyang gawin ang masakit sa kanya para sa kapwa niya ay ginagawa niya. Ayaw niyang gawin ang manira ng kapwa niya sapagkat alam niyang masama ito. Ngunit di pa niya nabasa sa Biblia. Sino masigit na mapalad? Ang nakabasa o hindi nabasa? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya, napakahalaga ng pag-aaral, subalit sidlan ng pagsasabuhay. Gawing matapat sa kalooban upang ang pinag-aralan ay maiangkop kung may katapatan sa sarili sa Ama. Buhay ba ang Ama? Katotohanan tulad halimbawa nitong sa kawikaan. Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. Nalaman mo yon. Sinabi mo yan. Ngunit kapag halimbawa, may naramdaman kang konti sa katawan mo, iba na ang nasa isip mo. Paano mong nasabing magtiwala ka sa Kanya? Ikaw mismo hindi naniniwala at nagtitiwala. Nabasa mo na yung maliwanag. Mga mahal, kaya't doon papasok ang salitang. Ang salita ko'y dinadaya ng tao sa lupa, ngunit hinahanap, binabasa at nilalathala. Subalit, di ko matunghayan na sila'y nagsasabuhay na ganap. Mapapalad ang nagsasabuhay sapagkat kung paano niya nabatid, inalam niyang tuwiran, nagising ang kaisipan, nagising ang kalooban, nagsabuhay ang katawan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama. Napakadakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Kaya't kung ito'y malalaman ng tao at madaramang totoo, ang katapatan at pagiging makatotohanan niya at nabatid mong mahal na mahal ka niya, natutunan mo pang siya ang kaligtasan mo't buhay. Hindi nga kaya ikaw na anak niyang natuto sa kanya at nadama mo siya, ay maramdaman mo ang pagbabagong buhay ay gagawin mo ng totoo. Mga mahal, magalak kayo at magpuri sa Ama kung ang bawat bahaging salita niya ay tuwirang nananamnam nyo't na isa sa buhay pa ito. Kaisa na kayo ng Kristo sa pagpapatotoo na buhay ang Ama dito sa mundo. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko. Kung minsan, alang-alang sa pakikitungo, alang-alang sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kabanalan, may mga taong
isasaalang-alang mo yaon upang magkaroon ng magandang samahan. Subalit may mga tao naman na walang bali na masira ang samahan. Mayroon lamang mapadaig sa sarili niya na batid niyang mali, ngunit ayaw labanan. Mapapalad ang di pinahigit ang sinuman, kundi ang kalooban ng Ama ang pinaghari, patotoo na kumikilala siya sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag isang lingkod ka, alam mong marapat sa pamilya mo. Alam mong kailangan sa anak mo. Subalit alang-alang sa ginagampanan mo, alang-alang sa Diyos mo na tinanguan mo, ipapakli mo ang damdamin mong bilang magulang at pangingibabawin mo ang bilang sa Diyos mo. Sapagkat alam mo, masigit siyang mas makagagawa ng mabuti kaysa ikaw na nagmamahal sa Kanya. Kung masasaktan ka, mawawala ang mabuting kalooban mo. Mga mahal, pakatandaan nyo, ang pagmamahal sa Ama, marapat na siyang pahigit, marapat na siyang pangunahin, hindi dahil mahal mo ito, uunahin mo siya. Kundi, kung papaano mo isinuko yaon na dapat, dahil sa pagmamahal mo, ang Ama naman ang gagawa ng kaparaanan kung paano ang pinahigit mo siya upang mapatotohanan mo, mahal mo siya. At ikaw naman ay mapapatotohanan niyang mahal kaniya. Mga mahal, kaya nga't dito nasusukat, dito nakapaloob ang sinabing, ang sino mang kakain sa aking dugo at laman, lalagok sa aking dugo at kakain ng aking laman, may buhay na walang hanggan. Mahirap, hindi kaya ng tao ito. Walang taong makakakaya nito, mga mahal ko. Ngunit at pasubali, humingi kayo ng patnubay ng Espiritu ng Ama at ang hindi nyo kayang gawin sa inyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Halimbawa, dahil sa pagkakaibigan ninyo, pagmamahal mo, na ikaw may takot ka sa Ama. Alam mong hindi ka nakikita, pero nagparaya ka sa pakikiusap niya. Sino nalubot sa inyo? Ang Ama. Alam mo hindi ka kikita, alam mong mawawala yaon. Ngunit alang-alang sa pag-ibig mo, sa kaibigan mong nakikiusap sa iyo, tinanggap mo ang pakiusap niya. Ngunit ang pagtanggap mo sa kanya'y bukal at pagsunod mo sa kanya'y bukal. Ikaw naman na sumunod sa kanya, alang-alang sa pakiusap niya, sa pagmamahal mo sa kanya. Hindi na yun pinahalagahan, binaliwala niya. Sinong nagkasala sa inyo? Ikaw bang sumunod o siya? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kapag may takot ka na sa Panginoon, lahat ng gagawin mo, ipipiliin mo at sasalang-alang mo at lilimiin. Subalit may mga tao na sa kabila ng ginawa mo na yon, hindi pa yun masusuri. Huwag mabahala, huwag malumbay. Ama ay nakatunghay, batid niya ang kalahat-lahatan. Katarok-tarukan mang kaloob-looban ang iyong kalooban. Alam niya't walang malilihim. Kaya't huwag mabahala, huwag malumbay, siya pa rin ang kikilos sa takdang araw. Pare kay aliwin, pagalakin,
bigyang kasiyahan sa pagpaparaya mo sa iyong kapwa. Kaya't mapapalad ang totoong mapagparaya na may bukal sa kalooban, na may kasiyahan, na tapat at totoo sa kanyang paggawa. Sumainyo ang kapayapaan. Mga mahal, bukas, kung magagawa niyong magsimba, karagdagang pag-uulat, maririnig ninyo. At di man magkatulad o magkapa na parehas ang pag-uulat. Kung may pangunawa na kayong nakabukas, mararamdaman nyo pa rin. Kung may espiritu ang nangungusap, mapapatotohanan pa rin ang salita ang dapat pagnilayan. Pag sa buhay ay kailangan, pag sa buhay ay nararapat, at iisa pa rin ang patutunguhan. Kilalanin mong lubos ang iyong sinasambang tinatawag na Panginoon at Ama mo. Pagharian kayo. Yamang naituran mo na Ama ang marapat sa kanila. Tigibin ang kasiyahan ng bawat puso nila. At ang walang pangunawa ay sidlan mo ng makaunawa na. Ang may pangunawa ay patuloy makaunawa pa. At ang nadidimlan, nalilitot, nagugulumihanan, tanglawan mo't payapain mong lubusan upang ang iyong mga aral kamti nilang tuwiran. Ang sa iyo'y makikinig at sa iyo'y tatanggap, tuwirang makakamtan ang kalwal hatian. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Hindi po ba't pag may takot ka na sa Panginoon at pagkilala sa Kanya, may pagsaalang-alang ka na sa kapwa mo, no? At may kahihiyan at di ka nagmamalabis. At alam mo yung ginagawang kabutihan ng kahit sa maliit na bahaging kabutihang dulot ng kapwa mo, no? At ang bawat ginawa sa iyo ay binibigyan mo ng pagtanaw ng utang na loob, di ba ga? At kung may magagawa ka, ay gagawin mo pa na may padama para pasalamatan siya, di ba ga? Mapapalad po kayo kung gayon na ang damdamin nyo. Ipagpatuloy nyo, Diyos Amay, lugod na lugod sa inyo. Subalit, isa ka bang sakin, makasarili, inggitera ka pa rin at inggiterang walang kapuknat-puknat. Selosa ka pa rin at seloso pa rin. Kawawa ka naman. Kung lagi at sa tuwina, pinag-aaralan mo'y banal na salita, ngunit di ka nagbabago sa isip at diwa, eh sino dinadaya? Kaya lang nyo po, nakakaawa. Hindi nakakagalit, nakakaawa. Buhay ba nga ma? Sapagkat ikaw na nagpapakatutoy, walang duming isip ka kahit kanino. Kung ikaw ay binibigyang duming pag-iisip ng kapwa mo'y wala sa iyong sala. Kaya makakagawa ka ng matuwid para sa pananaw ng Ama at makakapagsalita ka ng dapat para sa iyong kapwa. Ngunit kung ang kapwa mo'y may binibigay pa sa iyong sala, hindi ka ang mananagot. Sila. Sinong masaya? Kaya wala po kayong dapat ikabahala kung mabuti ginagawa nyo. Kahit na oras-oras mo pang sabihin, nagbago ako. Lingkod ako. Ngunit andun pa rin ang pagkatao mo. Sino nahihirapan? Yung po bang kapwa mo o ikaw mismo? Kaya nga may kasabihang, kung sino ang may dala, siyang nakakadama. Kung mabigat ang dala niya o magaan pa ito para sa kanya.
Kaya kapag nahihirapan po ang damdamin ng sino mang tao, ang kalooban niya ay nahihirapan, ay dalahin siya. Kaya para makawala kayo doon, tanggapin nyo na may mali pa kayo. Tanggapin nyo nagkakasala pa kayo. At tanggapin nyo dapat may itama pa sa inyo. Kapag hindi po ninyo ginawa yan, miyak-miyak, kayo rin ang mahihirapan. Totoong-totoo, itaga nyo po sa bato. Sapagkat wika nga maliwanag, kung sino ang may dala, siyang nakakadama. Kung mabigat o magaan, pasanin niya. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung sa dati bigat na bigat ka dahil sa ugali mong hindi tama, nung nagbabawas ka, nagagaanan ka, gumagaan, bakit hindi mo pa kaya gawing lahat ialis mo na? Sapagkat kung matalino ka't napagtatanto mo yan, nang magbawas ka, na ugali mong di maganda, gumaan. Ano pa kaya kung lahat ay aalisin mo na? Eh di lalong magaan. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, yung totoo na sa sinasabi niya at nakikipagtotoo pa siya sa Ama, kay gaan ang puso niya. Kaya naman, kahit may dinadala siyang hindi yaon, kala ng iba, dalahin niya yun. Ngunit, kasama niyang Ama, kaya walang nadarama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mga kapatirang Divine Mercy, kung ang bawat kataga lamang na binabahagi sa inyo'y ninanamnam ninyo't pinaniniwalaan, tinatanggap, sinasabuhay, patan mong pagtanggap sa totoo mong tinatawag. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung pwede lang idikdik, didikdikin mo't pipit